Ganda naman dito. Hello. Good afternoon mga kuripot. Welcome ulit sa sa ating channel. Ang channel nga pala natin ay Team Kuripot. Ito ay naglalaman ng kung ano-anong kakuriputan. Short ride lang tayo ngayong hapon. Hapon ngayon. So, time check. Magpa 4:55 PM. So, ang ruta natin ngayon ay ano lang. Around 44 to 45 kilometers ata. Isang ikot lang to. Kung naririnig nyo, medyo may kakaibang ingay dito sa bike natin ngayon. Yun yung brake sa unahan. Kasi nagpalit ako ng magandang brake pad. Unfortunately, hindi ko pa napapalitan yung hub sa unahan. So, stock pa din yun. Ibig sabihin, stock pa din yung rotor. So, napakagandang brake pad versus pangit na rotor na tabingi yung ikot. So, ayan ang result. Pero gumagana naman siya, wala namang ano, nakakainis lang pakinggan. Medyo mabagal ang pace ko ngayon, kasi kanina mabilis. Pero ngayon binagalang ako kasi kumakain ako ng Cloud9. Mula ng sunset. Busin ko muna itong Cloud9 ah. Ganda naman dito. Hirap lunukin ng Cloud9. Current pace natin ngayon 28. More or less 28 kilometers per hour. So, ano ba ang topic natin ngayon? Ito. Ano-ano yung mga pwede nating i-upgrade sa budget bike? Sample natin tong bike ko na ginagamit niyan. Budget bike to. Sabi ko nga dun sa mga nakaraang video, nabili ko lang to sa Shopee, pinadeliver ko sa bahay. Yung mga parts niya, mga bakal parts, plastic pedals, Shimano turnihan. So fake siya, fake na Shimano RD, fake na FD, fake na Shimano crankset, pangit na bottom bracket, pangit ang headset. Okay lang ano, hindi naman sa totally pangit kasi bago ko siya talaga in-upgrade, nilaspag ko muna talaga. So inabot siya ng more or less 1,000 kilometers din bago ako nagsimulang palitan yung mga kailangang palitan.
Ano nga ba yung yung unang-una nating dapat palitan sa mga budget bikes para hindi sa corning gamitin? Oo, daw pwede mo siyang pagtsagaan, oo. Pero kapag umabot na sa point na nalaspag mo na, ikaw na rin yung ikaw na rin yung makakapagsabi kung kailan mo pwede, kung kailan mo papalitan. Kasi maiirita ka talaga. So, ano yung mga kailangang palitan agad? Kinategorize ko yun sa dalawa. Number 1, yung contact points. Yun yung nagko-connect ng katawan mo dun sa bike. At number 2 ay yung moving parts. So, yun yung very straightforward. Yun yung mga parts na gumagalaw dun sa bike. So, unahin natin yung number 1. Oops. Diba? Unahin natin yung number 1. So, yung contact points natin, ano ba yung mga contact points natin? Yung part na hinahawakan mo. So, nandyan kung sa mountain bike, yung handle grip, yung straight bar or drop bar. Sa road bike at gravel ay bar tape. Ano pa? Pedal. Siyempre, yun yung nagko-connect ng paa mo sa bike. Seat post, yung nagko-connect. Saddle tsaka seat post, yun yung nagko-connect ng pit mo sa bike. Yun yung mga contact points. Halfway, segment race to Carabao marker, ahead by 1 second. Number 2, moving parts. So obviously, yun yung isa sa mga pinakamabibilis masira sa bike, lalo na sa mga budget bike. Headset, bottom bracket, ano pa? Take tayo dito. Ay, 5 tayo, 35. Na-overtaken lang natin, ang bagal eh. Medyo dumidilim na. Oh, ganda ng view. Nakakawala ng stress talaga kapag ganito kagandang view. First time ko nga pala mag-ride sa hapon. Lagi ako madaling araw. So, medyo busy ako ngayon sa umaga. Kaya, kailangan nating bigyan ng time. Kasi exercise ko to eh. So, kapag ganitong mga activities na para sa katawan natin, para sa mental health, sa overall exercise mo pa, mental man yun or physical, binibigyan ko talaga ng time. So hindi pwedeng mag-i-skip ako
ng isang buong linggo na walang ride. At least twice a week. Not unless may sakit, siyempre. Yun, back to the topic tayo. Ano ba? Ano pa yung moving parts? Hub. So it doesn't matter kung 3 pounds yan, 2 pounds, 1 pound, or 8 pounds, or 6 pounds. Depende sa paggagamitan mo. Kung trip mo maingay, 6 pounds pataas ka, or yung ratchet type. Pag ayaw man ng maingay, etong ganito sa akin pwede na. 380 pesos lang to, 3 pounds. Alloy na Denim 36 hole. Ano pa? Siyempre pag nag-upgrade ka ng hub, which is one of the moving parts, palit ka rin ng cogs. Lalo na kung yung budget bike mo ay naka-tread type pa, papalitan mo yung lahat, no tricks ka dun. Palit ka ng hub, palit ka ng cogs, posible din na mag-upgrade ka ng RD or SD. Depende kung 7 speed siya, tapos pinata mo ng 7 speed pa rin, pwede mo nang hindi palitan. Hintayin mo na lang masira. Okay din naman eh. Yung stock RD nito, yung shake na si Mano Turning, umabot pa siya ng 1,000 plus kilometers bago ko pinalitan. Ang lambot ng spring nun. Imagine kada lubak 80% chance na malalaglag yung kadena or magsishift na kanya. Tumilig pa talaga yung kadena. So napagsagaan din. Nung nakaipon ako, nagpalit na ako ng L2 A7 10 speed. Gastos eh. Titipid tayo. Longest ride ko nga pala dun sa stock nito is around 82 kilometers yung longest ride ko. Tagal nun. Ang bagal kasi ng pace. Nabot yun ng mahigit 4 na oras. Ngayon dito sa current setup, ang longest ko is 107. So almost 4 hours siguro, or mahigit, hindi ko alam. Tingnan lang natin mamaya. Okay sa so pa ang moving parts. Chain, palitan mo na agad yung chain. Kahit wala pa sa 500 kilometers, kung hindi mo kilala yung brand, walang nakalagay
Kung may nakita kang Chinese brand, paltan mo na. Paltan mo na ng medyo matibay-tibay. Pinaltan ko to ng Ragusa 10 speed. Medyo mahal yung Shimano eh. Sa 400 to 500 ata. Pero sa Ragusa tayo, 300 pesos. Ano pa? Rotor, siyempre. Yung stock na brake rotor ay hindi kakasya sa aftermarket na hubs. For sure yun. Papalit ka naman. Yung gamit ko ngayon sa panglikod ay Sagmit. 160 pesos lang. Pero sulit. Ang ganda ng stopping power. Siyempre, kailangan ng time para i-break in mo muna. Huwag mong raratratin kagad tapos biglang preno. Hindi yung agad kakagat. Mag-ride ka muna ng mga 2 or 3. Saka mo siya mararamdaman. Kapag na-break in na yun na yun. Malakas yun. Binuksan ko na yung rear light natin kasi papasok na ako ng highway, may konti. Medyo bumibilim na. Sana walang aso dito. Dito nga pala yung hinahabol na aso. Hindi ko sinama doon sa main list natin, pero kailangan mo din siyang palitan. Pero most probably gumagana yung preno mo kapag binili mo yun. Nakakailang ride ka pa doon, sigurado. At sigurado din na hindi mo kilala yung brand na nakalagay. For example, Solid or ano ba, Lifang, Wuling, mga ganun brand. Medyo ingatan mo yung pag-brake. Tsaka lagi mo siyang i-maintain. Lagi mong linisan. Kasi hindi natin masabi kung kailan bibigay yun. Nakaranas na ako mag-ride ng isa lang preno, mahina pa. Bumigay yung unahan. Tapos ang hina ng preno ng likod. Umuulan pa. Yan. So, sama na natin yung siyempre, brake calipers, brake cables, brake pads. Brake lever. Uy, walang aso. Doon yung aso eh. Segment race to Carabao marker. Time 28 minutes, 7 seconds. Ayan. Sa highway na ako. So, sa ito lap, yung dalawang categories, contact points, saka yung moving parts, yun yung mahalaga, palitan. Yun yung napakataas ang chance na masira.
Dami pa rin sasakyan ah. Ito lang yung ayaw ko kapag ganitong oras. Daming sasakyan. Mainit. Although, palubog na yung araw. Mainit pa rin. Ano na tayo? Mag-stop over ako saglit mamaya sa Shell. Ay, sa Caltex kasi mainit na yung tubig ko. Putulin ko na muna yung video dito kasi dami sasakyan. Hirap mag-isa. So, dagdagan ko na lang kung ano pwedeng idagdag. Ride safe, mga kuripot.